Ali, ginawa po ito noong 1879. So guys, dito meron ditong area na parang magdi-DJ ka. Sea urchin! I like sea urchin! And 12 o'clock yung reservation natin dyan. Mas madami pong parang mabibiling kainan sa Liuhe Night Market kesa dito. Dito kung mahilig kayo sa Little Prince. Hello guys! I'm back again with another vlog at ngayon po ay ang ating first full day dito sa Kaohsiung. And before nating simulan tong vlog na to, gusto kong sabihin sa inyo na this trip is sponsored by Kaohsiung City Government. And ngayon po, meron po silang inihanda actually na itinerary for us na pupuntahan natin ngayon. But before that, puntahan muna natin yung na-research natin na kainan dito, okay? So, if ever kung first time niyo po manood ng vlog, ako po ay mahilig talaga magpunta dito sa Taiwan at paborito po natin ang lo ru fun o yun yung may maliit na bowl lang siya na ganyan na may beef ganyan tapos yung parang minced beef or minced pork tapos may egg na kasama ganon. Ngayon puntahan natin siya. Actually, hindi ko alam bigkasin kasi yung pangalan. So, let's go. Ito nga pala ang ating hotel, guys. Ang Legend Hotel. If ever kung nagustuhan nyo po ito or nagustuhan nyo yung mga room tour dun sa previous vlog, pwede nyo po siya i-book. Ngayon po ay October 13 dito sa Taiwan. And ang temperatura po dito ay 31 degrees Celsius. Ngayon, lalakarin lang natin tong area na to. Then, kakaliwa lang tayo. Doon po kasi ang ating nakita online. You guys, starting today, sasabihin ko na po sa inyo ngayon yung mga temperature, kung saan tayo nagpupunta. Kasi may nag-comment sa atin. No suggestion siya. Hello, Sir Rob Questis. Basta yun, nilalagay ko dito yung screenshot. Sinabi niyang ganyan. Ito ay nangyari doon sa Europe vlog natin. Sabing gano'n na suggestion daw, ilagay daw yung temperature. Kasi daw parang lamig na daw yung mga foreigner sa paligid natin. Tapos tayo chill lang. So sige, kahit mainit, sasabihin ko na sa inyo, 31 degrees Celsius po dito. Siya na po talaga, ako po ay isang taong mainitin. At kapag ka po malamig yung lugar, sakto. Or gusto ko yun talaga, like literally. Tignan nyo kung gaano ka sunny dito ngayon, no? Oh, Sky One! Our previous hotel here. Guys, kakasabi ko lang sa inyo, napakainit. Nalulusaw tayo dito ngayon sa Kaohsiung, my God. Tignan nyo to, yung nasa harapan natin. Di ba walang katao-tao? Alam nyo yun yung napansin ko din before, nung unang punta natin dito 2 years ago, dito sa Kaohsiung, na talagang napakatawag doon? Aside from napaka-laid back niya, ang onti talaga ng tao dito kumpara sa Taipei. Kaya kung kayo po ay introvert ganyan, pwede kayo dito maglibot. Walang mga ganong tao kayong makakasalubong. Oo nga pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo, nakaka-Kaohsiung Fun Pass po tayo ngayon. So with that pass, pwede kayo makapunta sa iba't ibang area dito sa Kaohsiung, sa metro, itatap nyo lang yan. And also, merong mga tourist attractions na pwede nyo puntahan na yung entrance ay hindi na kailangan magbayad, okay? So yun yung mga i-feature natin dito sa series na to. Ayan, di ba? Nakadaan tayo dun. Dapat nga ba tinuro ko na sa inyo agad yung train, di pa nga pala tayo sasakay. Kasi dito lang sa area na to yung kakainan natin. Ayan guys, ito na yung kainan. Itsura pa lang, dami ng taong nakapila. Sikat kasi ito eh. Siya if ever. Chinese kasi sulat kaya hindi ko maintindihan. Pero pwede natin i-play yan. Tingnan nyo. Oh, yun yung pangalan guys. Hirap bigkasin. Ayan nyo guys, ayan yung itsura dito. At puro mga Chinese yung sulat. Hindi ko maintindihan. Pero ayan, na-translate siya into English. So guys, in-scan natin yung QR code doon. So ito pong order natin, braised pork rice, tapos pork floss braised pork, tapos fried milk fish belly. So ito kaya dalawa in-order natin. Naalala ko, doon sa Simending, napakaliit lang po niyan, like literally. So in total, 175 NTD. Medyo may katagalan yung pila, but it's okay para ma-try natin. Guys, so finally nakaupo na rin tayo para mga 30 minutes yung inintay natin. Maganda naman dito kasi may aircon na yan. And ito itsura ng table. Diba? Tapos may baon tayong tubig. So, very good. Ayan. Tapos may chopstick dyan. Tapos kakuha na ng spoon. Grabe guys. Nasa tapat pa tayo ng mismong mga nakapila. Tignan nyo. Ayan po ang itsura. Ayan. Sana naman hindi nila tayo husgahan na dalawang in-order natin. Opo. Guys, ayan po ang ating food. Grabe, dala-dalawa, nakakahiya. Nakakahiya, dala-dalawa. Pero okay lang, maliit lang naman yan. O, diba? So, meron ito sa Simending. So, this one may floss, tas ito naman wala. Tas may egg siyang kasama. Nice! Okay, so kainin na natin. Grabe, naglalaway ako guys. Drooling. O, sige, para social.
Parang lasang adobo siya. Ba't ganun? Ang sarap. Ang sarap. Ang sarap niya, pero yung mga comments online na parang masyadong overhype, na parang super sarap daw. Hindi naman ganung level, pero masarap. Gets niyo yung point ko. So, i-rate ko siya na 9 out of 10. Itong pork floss, may egg pa, Nakikita ko dun sa TikTok, tsaka sa mga videos, pag kinakain nila itong egg, china-chopstick, hinahati sa gitna para yung pinaka-egg yolk biglang kumalat. Pero hindi na natin gagawin yan. Tingnan nyo guys kung ano yung itsura. Ayun oh. Oy! Sarap. So Ivan, worth it ba yung pagpila mo? Parang for me, worth it siya. Kasi traditional food talaga to dito sa Taiwan eh. Pero mas maganda to kung pumunta kayo na mas maaga. Lalagay ko operating hours dito. Tapos yung link sa Google Maps, ilalagay ko sa baba. Kasi hindi ko siya maano sa inyo. Hindi ko siya sa inyo masabi dahil nga Chinese. Tingnan nyo guys, naubos na agad natin yung first bowl kasi maliit lang talaga siya. Second, alam niyo yung parang feeling ng mga Americans kapag nasa Pilipinas na yung serving sa atin ng onte kumpara sa serving nila. Parang ganun yung feeling ko dito, ang onte ng serving nila kumpara sa serving sa atin sa Pilipinas. Parang for me, mas gusto ko tong plain lang kaysa dun sa kaysa dun sa may floss kasi hindi, parang walang something rough o powdery na mararamdaman sa bibig. So guys, tapos na tayong kumain doon. Alam nyo, ngayon ko na na-realize. Saka lang natin na-realize, so after natin kainin, no? Na karamihan doon pala sa kinain natin is taba. Nakita nyo kanina? Kasi parang sa Ximending hindi siya ganun. Parang medyo may laman-laman. Guys, we're here now sa Shenzhen Station. Then pupunta tayo din sa number 1 sa Hamasen. Diyan po tayo pupunta. We're here na guys sa Hamasen Station. So, dito tayo lalabas sa exit 1 kasi doon tayo pupunta sa the British Consulate at Takao. Okay, tapos meron dyan mga nakapaligid na mga areas na pwede pa nating explore. Let's go! Tingnan nyo guys kung first timers po kayo na pupunta dito sa Taiwan, specifically dito sa Kaohsiung, meron 1,500 minimum NTD na fine kapag ka nahuli kayo dito mag-smoke, magkalat, kumain, uminom, magdala ng pets at may mga flammable items kayo nadala sa loob ng mismong train station or train mismo. Pero yung guide dogs allowed. Ngayon guys, sumakay tayo sa bus from Hamasen Station. Sasakay tayo sa 01 Extend papuntang Shenzhen North Gate. Andito na tayo ngayon guys sa ating first stop, ang the former British Consulate na matatagpuan dito sa Kaohsiung, or mas kilala itong the former British Consulate at Takao. Yun siya guys, ito ang itsura niya. Ali, ginawa po ito noong 1879 and actually ito po yung first official British Consulate dito sa Taiwan na nakatayo noon pa man. Sasabi natin the British Consulate na first time na nasa land kasi meron din silang British Consulate dito na nasa ship. So dito, wait, hindi na nakikita dito pero kanina kasi may ship dyan sa harapan dyan. And magaganda po yung mga ship dito. Papakita ko dito yung screenshot, yung photo. So guys, andito tayo sa may pink na to. So ang mangyayari, aakyat tayo papunta sa taas dito sa building na to kasi ito yung pinaka-highlight ng British Consulate. So if ever po kung pupunta po kayo dito tapos PWD kayo or senior citizen ay parang hindi po advisable tong area na to para sa inyo to visit. Though, pwedeng kapag kakasama nila kayo, dito na kayo sa baba. Ayan, dito na lang kayo sa baba tapos mag-ikot-ikot na lang po kayo here. Ay, hala, may nakalagay. Beware of monkeys, no feeding, no approach, no provocation. Take particular care of your personal belongings. Let's go. So, dinami-dami naman ang pwede pa makakita ng unggoy dito pa. Di tayo handa, guys. Baka may biglang unggoy dito na lumapit. Ay, natakot ako. Akala ko totoo to. Diyos ko. Diyan madami-dami yung aakyatin, ha? Tingnan nyo. Tingnan tayo. Oh, CCTV. Ikaw ang kinakausap ko.
Magpakapit naman kayo dito na escalator, elevator. Ay, naku po. Take, bigla naging Little Prince. Diba? Dito na tayo. Wait, hindi kita maintindihan. Hala ko. Tignan nyo. Whew. In fairness guys, ang ganda ng view dito. Pag akyat nyo, tignan nyo. Wow. Look at the view guys. Guys, alam nyo, ang masasabi ko lang, bigyan nyo ng chance tong British Consulate kapag pupunta kayo dito sa Kaohsiung. Masasabi kong one of the most underrated spots to. Tignan nyo, oh. Ang ganda. Ang pangit pa na angulo natin na yan sa lagay ng yan. Pero guys, kayang-kaya nyo anguluhan to if ever. Akit nga lang kayo na medyo mataas-taas. Pero ito naman yung rewarding part. Tignan nyo guys, dito kung mahilig kayo sa Little Prince, merong mga merch. So, yung ganito is 120 NTD, keychain na high quality, postcards. Yan. Tapos this one, premium jasmine tea, 420, new Taiwan dollar. Hindi gano'ng mabigat. Siyempre, tea lang nga naman pala. Kasi ito, golden, UVA o UVA tea. Yan. So, all about Little Prince. Ganito yung itsura sa loob. Nito. Rose petal tea. This one. Puro ganun yung mga makikita nyo. Ito guys, yung ticket natin, may kasama kasi itong coupon na parang merong discount. So, gamitin natin. Ito guys, yung pangalan ng resto dito, Rose House Tea and Art. So, may afternoon tea set dito. Ito ang mahal Tignan nyo. 850. Pero ito naman na siya. So, I think orderin natin itong rose bread. Kasi parang kanina ko pa nakita yung puro rose bread. Tapos mag-add tayo ng isang drinks. Ano lang i-add natin? Rose House Fruit Tea. Ay, hindi. Ito. Rose Peach Flavored Iced Tea. Okay, sige. Yan. Ang chill kumain dito, guys. At mag-dine in. Look, oh. This is the background. Yung kanina dyan tayo nakaupo. Ang dami ng tao ngayon. Kanina ang konti. Swerte ng time natin kanina. So, guys, di ba rose bread yung binili natin? Ayan. Actually, para pala siyang tinapay na para color pink lang. So, ni butter. Ay, masarap yung loob. May raisins. Tapos ito guys yung drinks natin. This one. Tapos na tayo dun guys sa pag-inom natin ng tea, na cute-cutean, ganyan. And alam nyo, ang ganda dito, ang presko. Ang hirap nga lang kasi aakyatin nyo. Yun lang yung downside sa kanya, to be honest. Aakyatin nyo lang talaga. So kung hindi kayo ganoon ka, tawag doon, hindi naman physically fit. Basta yung hindi yung ganoon ka okay sa pag-akyat, hindi ito ubra. Pero ang rewarding talaga ng view eh. Yun yung parang challenge. Tapos dito sa likod, mayroon din ditong restaurant. Oh. Pwede na tayo dyan kakain or iinom. Grabe guys, no? Alam nyo, kahit ilang beses natin sabihin, sinasabi ko laging ganyan sa sarili ko. Like, lagi tayong punta sa Taiwan. Hindi muna tayo pupunta sa Taiwan, ganyan. Ayoko na muna magpunta. Though, don't get me wrong, hindi sa ayoko sa Taiwan. Pero, alam niyo yung point na parang pinipigilan ko muna yung self natin. Kasi lagi tayo nagpupunta kasi super love nga natin talaga tong bansang to. Kaya lang, ang point is, si Lord yung gumagawa ng dahilan para pumunta tayo dito. Kasi yung recent na punta po natin dito, in-invite tayo ni AirAsia with Klook yun. So, dalawa sila. Tapos ito namang recent naman is si Kaohsiung naman, city government. Yung talagang merong way na ginagawa para magpunta tayo dito. Kasi feeling ko, sinasabi ni Lord na ganyan, kapag nararamdaman niya siguro na napapagod tayo or meron tayong ginagawa na parang medyo tired, pagod na tayo, di isa lang naman yun. Or yung parang tipong parang medyo na-drain tayo, ganyan. Sinasabi niya, okay, sige,
bumalik ka dyan sa comfort place mo. At ito yun. Diba? Ang dami nga nagsasabi nung nag-IG story tayo, nasa Taiwan ka na naman. Yes, nasa Taiwan na naman. Pero south. South naman kasi. Tignan nyo, habang kinakausap ko kayo, ito po yung view na makikita. Diba? Ayun yung mga skyscrapers. Ando sa side na yan. Nandito guys, ngayon tayo sa bus stop. Sasakay tayo dyan sa Red 52. Okay? And, bali guys, pupunta ulit tayo dun sa Love River area at sasakay tayo sa gondola. Okay? Yung parang ginawa natin dati. Okay! Andito na ngayon tayo sa area na to. And actually, ito yung pinaka-bus stop guys. If ever, ilalagay ko dito sa screen yung sasakyan nyo. Maglalakad tayo papunta dun sa pinaka-counter ng gondola. Do parang feeling ko, hindi ba parang napakaaga para magondola tayo? Parang ang init. Tignan nyo, parang ang init-init kung magugondola agad tayo ng ganito. Tirik na tirik, hindi matutusta tayo niyan. Pero ang kinaganda naman nito guys is meron naman po kasi tayong isa pang nakalagay sa itinerary which is yung mall sa Formosa Boulevard. Siguro yun munang unahin natin. Tapos kahit mga 2 hours tayo doon, then dito na tayo next. Tingnan niyo naman guys, napakaaga pa kasi tapos hulas-hulas na tayo. Paano pagka nakabilid pa tayo doon, di ba? So, ganun muna gawin natin. Okay, so guys, we're back here sa Formosa Boulevard area. And tingnan nyo naman, nandito ngayon tayo sa Dome of Light. So, if ever kung pupunta kayo dito sa Kaohsiung, ito pong lugar na to, laging may stop talaga dito. And dito nagvi-video, dito nagpi-picture, ganyan. Actually, I think medyo gasgas na nga to sa mga Kaohsiung videos or Kaohsiung vlogs. Dahil talagang, I think this is the most iconic part of this area. Dito guys, aside from mismong train station yan, meron ditong Mofan na tinatawag at dyan po tayo mag-iikot-ikot. Yan, and this one, ito po ay mga shops lang yan na pwede nating tambayan, ganyan at bilhan. Papakita ko sa inyo. And dito sa side na to, dito yung Nanhua Night Market, doon yung Liuhe Night Market, tapos dito, ganyan. Okay, let's go. Dito na muna tayo. So ngayon, babalik na tayo doon sa Love River area. At tignan nyo po, nakapundo po ang ulan. Opo. Buti na may payong tayo. So lalakarin natin from here sa exit 1 ng Shanjin Station yung Love River. Medyo malayo siya, yes, pero kasi both train station na dalawang parang malapit malayo pa din. So may lalakarin na natin, gabi naman na, magagabi. Teka lang, paano ba yung ganito? Rent via IC card, rent via... may ganun. Rent via QR code, ganito. Okay. Tapos rent via IC card. Paano? Itatap na IC card. Mag-buy kaya tayo. Pero ngayon na talaga. Wag na muna pala ngayon. Masyadong maghahanap pa tayo ng paparkingan mamaya. We're here na guys sa Love River. Diba? Napakakalmado ngayon. Like, tignan nyo. Makikita nyo naman yung mismong tawag dyan? Reflection, hindi siya yung ganun-ganung level. Alam nyo guys, to be honest, share ko lang din sa inyo. Yung pinuntahan natin nung previous trip, yung kasama natin si Bobs, Buji, Shanice, Marvin, Maki, and Earl, yun lang din halos yung itinerary natin ngayon na inihanda sa atin ni Kaohsiung City Government kasi yun lang din naman yung makikita dito. But meron tayong mga dinagdag na nandun din sa listahan. Pero ito, nagawa na rin natin to. Uulitin lang ulit natin. So, kaalam nyo, kung kayo yung tipo ng taong bigla kayong na heartbroken, gusto nyo mapag-isa, bigla kayong finard ng nyo. Bakit naman bigla kayong ipa-fire ng mismong boss nyo, ganyan? Yung tipong meron kayong pinagdadaanan na parang masakit na gusto nyo mapag-isa, na parang naiinis kayo sa paligid nyo, ganun. Parang perfect option tong Kaohsiung. Ang tahimik talaga niya. Ganung level. Pero hindi naman natin pahahantungin na parang ganun pa yung mangyayari sa inyo para magpunta kayo dito. Yun lang yung sinasabi ko. Ito na, i-claim na natin yung sa Taiwan Fan Pass natin dito. Wait, asay gondola.
Wait, saan dito yung Love River? Yan, i-claim na natin dito. Papakita nyo lang yung mismong Kaohsiung Fan Pass nyo. Then, automatic goods na yun. Wait lang tayo kasi mag-aantay pa ng mga kasama. Hindi kasi ito private. Hintay na lang natin yung staff. Ayun sila! Ayan na ang ating gondola. Tapos na tayo guys sa ating quick experience ng gondola again for the second or third time. I forgot na. So now po, pupunta na tayo sa ating kakainan ng dinner dito sa Kura Sushi. Alam nyo guys, habang naglalakad tayo papalapit sa Kura Sushi, ngayon ko lang nakita to. May ganito pala dito sa Kaohsiung. This one, mall siya. Ang pangalan ay Mindshake. Kasi tingin niya mga Louis Vuitton, Cartier. Tapos yung Chanel, oh. Ay hala! Dito pala yung mismong Kura Sushi sa loob. Ang galing! Papasok tayo ngayon dyan. Diba? Kit naman ito guys. Parang ano siya, parang siyang bangle. Tapos andun yung relo. Nasa maliit na side na to. Wala na, amaze lang ako. Okay, so dito ang pasukan. Let's go. Grabe, pati department store nila dito, kukunti ang tao. Look at this guys. Diba? So sa 6th floor siya dito sa mall. Grabe. Tingnan naman nakatinghas na yung hook ko. So guys, if ever, kapag nakikita nyo nakatinghas na yung hook natin, is ang ibig sabihin na init na po tayo. Opo, ganung level. Wow! Ay, grabe naman. Ito agad bumungad sa atin. Polo, Ralph Lauren. We're here na sa 6th floor na I think puro mga food to. Siguro, no? Ay, parang di siya food. Oh my God, ang haba ng pila. Look. Ayan guys, 31. Tayo na. Tingnan dito tayo na-assign, di ba? Let's go! Bali ganito siya guys. So wait, kumuha muna tayo ng ating baso. Yan. Then, dito. Ay! Tanga-tanga. Ganyan pala. Ang init ng tubig, hindi siya malamig. So order na muna tayo. English, please order from this terminal. Guide for noodles since bago tayo. And antibacterial sushi covers. Okay, gets. Select menu items. So, select lang. Okay. Tapos payment. Parang dati lang din. Sige. Okay na yan. Start ordering. Oh. Ito yung mga top picks nila. Okay. So, parang wala pa akong type dyan. Sa noodles. Ayan o. 130 NTD. Yung mga ramen. Parang gusto kong kamatama udon with beef. Talaga bang nakataas? Parang nakakagawit. Okay, sige. So, ito na muna tayo. Ito, salmon with cream cheese. Sige, order tayo ng isa. So ganun lang ka-easy. Okay, thank you. And dito naman. Dito naman is sea urchin. I like sea urchin. Yan. Tapos sa noodles. Wait, noodles. Kumuha tayo nitong kamatama udon. Without scallion or with na para cute. Yan muna. So ito guys, actually pwede natin kunin yung mga nandyan if ever kung gusto natin. Tapos pwede din tayong kumuha dito sa mga ganyan. Please help yourself. Wasabi, ponzu, salt. Yan. Kumuha tayong salt. Kumuha tayo nito. Tapos ito kung gusto natin, pwede lang kunin ng ganyan. Tapos dito mamaya yan. Check out. Chuk. Pwede kaya tayo dito. Sa meat, meron dito hamburg steak, sukiyaki beef nigiri. Ito parang okay to kasi 40 lang siya, no? Pero ito truffle cream cheese roast beef with okay, sige din tayo. Mahilig tayo sa truffle, alam niyan. Ayan na! Our food, dumating na! Hey guys, titimpla tayo ng matcha dito kasi pwede yan eh. Kaya mainit yung water. So ito guys, kain na tayo. So salmon with cream cheese. Sarap. Ang sarap. Ang sarap. Ito pa, dumating pa isa. This one.
Yung may sea urchin. Ang sarap yung cream cheese, guys. Ang thick. Pagod natin. Okay lang. Doon na yan. Ito yung may sea urchin. May sea urchin. Another one. Sarap. Kailangan ko ng medyo maanghang. Tikman natin matcha. Ay, so isa nating order. Wow, ang grande. Ang laki pala nito. Okay. So parang kailangan muna natin tubusin bago tayo magsi-order na magsi-order. Ano, ang laki. Ang laki pala nito. Okay. Ay, sarap. Pero ano siya, medyo matamis. Don't judge me, first time ko kumain ito. And I'm really sure dapat hinahalo siya. Oo nga pala, ito nga pala, natutunan ko ito kay Kokoy. Itong Kura Sushi. I mean, alam ko na siya even before, pero si Kokoy yung parang nagpa-ignite. Re-ignite? Yung parang biglang nabuhayan tayo na parang, okay, sige, mag-try ulit tayo ng mga conveyor belt sushi resto. Kung naaalala nyo, first time natin na-experience to, nung nasa Osaka tayo before yung first time natin mag-Japan. Way back 2021 or 2022. Ang sarap. Pero malamig pala siya. Ang sarap. I-rate ko to ng 9 out of 10. Kasi masarap siya eh. Kaya lang, parang ang hindi ko type na factor is yung malamig. Though baka ganun kasi talaga. Kanya-kanya naman tayo ng gusto, di ba? Ng preference. Pero masarap. Okay guys, so we're done na and I'm very satisfied sa kinain natin. So if ever kung gusto nyo ng kakaibang klaseng food, hindi street food ganyan or hindi yung mga food na mga nasa gilid-gilid lang ganon, pwede nyo i-consider itong Kura Sushi. So this one guys, if ever kapag medyo mataas yung budget nyo, pwede. So ang binayaran po natin is 500 NTD sa mga kinain natin na yon. Good morning guys! Hello sa inyong lahat. So nakasakay na tayo ngayon sa bus. Hindi naman ako intro ng slide doon sa mismong kwarto, but pupunta po tayo ngayon sa ating brunch spot. So nireserve to sa atin ni Kaohsiung City Government, and doon ko na nalaman na meron palang floating restaurant dito. So ngayon pakita ko sa inyo. So from there sa ating hotel na Legend Hotel is sumakay lang tayo ng bus number 60 at pupunta na tayo doon sa area ng Pier Art Center. Tingnan nyo, kaya tayo nakakapagsalita, wala tayong kasama dito. Like literally. Tayo lang naman. And ang ginagamit lang natin ay ang ating Kaohsiung Fan Pass sa ating mga biyahe. So basically ganito siya. Meron ditong QR code, tapos i-scan nyo lang sa ganito. Sa ganyan. We're here na guys sa sikat na Pier 2 area. Hindi muna tayo dito pupunta. Pupunta muna tayo dun sa isang sikat na seafood floating restaurant here. Tatawid tayo dito sa bridge na to. If ever guys, kung magugustuhan nyo itong papakita ko sa inyo, type nyo na sa Google Maps is Yonshin Foodopia. Tatawid kayo dito sa Great Harbor Bridge. Ayan na siya, nakikita na natin. And 12 o'clock yung reservation natin dyan. And actually, saktong 12 din siya nagbubukas. Wait, dito pa idaan o dun sa kabilang side? Ito guys, ang kakainin natin, ang Yonshin Foodopia Seafood and Wine Bar. Wow, mukhang maganda. Maganda guys! Wow! Ayan guys! Reservation for bill? Okay, thank you! Oh, yes, thank you!
So guys, meron silang ganito, yung parang nakaset na. And, pero parang hindi ko siya type. Ang type ko is ito, nakita ko kanina. Yung mga very normal lang. Ito. Parang gusto ko to, scrambled egg with oysters. Tapos, dito sa side lang, wait, ang tagal. Yun sa rice and noodles, shrimp and shredded pork fried rice. Actually, noong una gusto ko tong torch sea urchin with salmon roe noodles. Kaya lang, medyo pricey siya, 880. Diba? So, yung mura na lang yung order natin. Ayan guys, ang ating food. Grabe, ang lakas ng ano dito, ng music. So, may fried rice, may shrimp, tapos scrambled egg na may oyster. Diba? Parang feeling ko pang buong araw na natin to kasi medyo pricey siya eh. Ayun guys, so kumain na tayo. But before that, picture na muna natin to. Kasi bihira lang naman tayo kumain dito. Pininitingnan tayo ng mga tao sa likod. Kaya lang, ganun talaga. Nag-vlog tayo eh. Hindi may iwasan. Diba? Sintong shrimp. Sarap. I like it. Pero alam niyo, mukha lang madami pero konti lang yung ano. Konti lang siya. Parang dalawang rice lang na scoop. Parang madami din yun, no? Guys, ang sarap niya, like literally. Meron 4 na oysters na kasama. Though medyo pricey ito Itong total bill nito is 770 NTD lahat ng in-order natin. Andito na ngayon tayo guys sa Pier 2 Art Center at ngayon naman pupunta tayo doon sa claiming ng Kaohsiung Dragon and Tiger Pagoda mugs. Dito siguro siya kine-claim sa side na to. Actually wala kasing instruction na nabigay sa atin kung saan. So we need to figure it out. Dito guys sa side na to, sikat na picture taking spot yan, and also this itong parang rainbow colors na to na nakalagay Kaohsiung na Kaohsiung. It's giving Taipei doon sa Ximending. Natin baka dito. I think dito siya. The Pier 2 Art Center. I think dito talaga kasi parang yun yung background. So ang pag-claim kasi Taiwan Fan Pass application kasi nakakonect yun yung card natin. Yan yung pinaka Fan Pass natin. So exclusive souvenirs. Ayan. Ito. Let's go. Hello. I will claim this. Here. Okay. Thank you. Yeah, that one. Thank you. Dito nga. Tama tayo. Ayan. The Pier 2 Art Center. Ayan guys. Ganyan. Binigay na sa atin. Kaohsiung Dragon Tiger Tower Glasses. Nice. Tapos ito. Meron tayong pag ganyan. So this one is yung tiger. And this one, I think ito yung dragon. Diba? Dragon. So dito muna tayo kasi medyo malamig dito. Itong area na to guys, yung Pier 2 Art Center na to na pinaka nasa bungad. Dito pwede kayo makabili ng iba't ibang stuff. May mga stationery dito. Tapos yung parang ano ba to? Mist spray, mga payong, mga damit. Actually kung mahilig kayo sa mga cute-cute, pwede kayo dito. How much does it cost? Ang mahal naman, 1,280 NTD, yung mga ganyan. Itong mga postcards, magkano to? Nakalagay na presyo. Tapos, ayan pa, diba? We're finally here guys. Ating next stop ang Kaohsiung Music Center. At dito makakapasok tayo na hindi na tayo need magbayad dahil included na siya dun sa Kaohsiung Fan Pass. Matagal na natin to actually nakikita, lalo na kapag ka nagkagondola tayo sa Love River. So finally makakapasok na tayo ngayon.
Tayo papasok dito. What? Where? Baka dun sa gate 1? Sa likod? Dito ba tayo papasok, guys? First time kasi natin dito kasi nakalagay Baywago Plus Cafe. Hindi dun, saan? Ang ganda dito guys sa area na to. Alam niyo, it's giving hindi ganoon ka-crowded na parang Marina Bay doon sa Singapore. Yan, I think dito na. Feeling ko tama na tayo this time. Wow, so ito yung itsura niya guys. Ganito. Ay, merong coffee shop dito. Dito guys, sa 4th floor daw. So, an interactive journey dito sa Pop. Yan yung kasama sa Kaohsiung. Dito muna tayo. Tapos mamaya magkape tayo, either dyan or doon. Para mapami man lang yung init. Napakainit ngayon. Grabe. Parang tayo lang yung turista dito. Parang feeling ko tayo lang yung turista ngayon dito sa loob. So guys, dito meron ditong area na parang magdi-DJ ka. Then pwede mo ma-download via QR code. Guys, so tapos na tayo doon sa pop na exhibit dito. And alam nyo, nagustuhan ko siya. Noong una, medyo iniisip ko kung ano yung makikita natin sa loob. Hindi ko ma-figure out aside from all about music doon. Pero doon sa second floor, yung pinakita ko sa previous one, wala lang kasi kayong madinig nung mga ginagawa ko siya. Pero pwede kayong gumawa ng sarili nyong beat na para kayong magiging DJ, na para kayong magiging, aside from DJ, yung mismong gumagawa ng parang mga music at beat, ganyan. So, meron tayong nagawa, pero hindi ko din pwedeng iparinig sa inyo dito kasi for sure nakaka-copyright sa kanila yung mga beat na yun. So, ang ganda guys. If ever, kung gusto nyo may puntahan pang extra with your Kaohsiung fan pass, kung gusto nyo ma-maximize pa, pwede nyo din tong piliin, okay? So, marirecommend ko din siya kung mahilig kayo sa mga music and also yung mga ganong interactive things. Actually, sabi ko sa inyo kanina, iinom tayo ng kape dyan or dito. Pero sabi ko ganun, wag na pala kasi feeling ko mahal dyan. Kasi kapitbahay lang din naman natin yung Liohe Night Market. So, doon na lang tayo, no? Okay, good evening guys. Actually, gabi na. And alam nyo, parang iniisip ko ng ganyan kung wag na muna natin na ituloy yung paglabas, magpahinga na lang tayo kasi napakainit. Drain po tayo sa init ngayon dito. Day check, October 14, napakainit dito. And naisip ko, yung Ruifeng Night Market ay sarado siya bukas. Bukas yung last night natin dito sa trip natin na to. Ngayon lang yung choice para makapunta tayo doon sa isang night market na yung largest dito sa Kaohsiung. So might as well, let's go. So from here sa nearby sa Legend Hotel, sasakay tayo sa bus 168. Mas okay mag-bus kaysa mag-train kasi mas malapit yung lalakarin. Wait natin. Ayan! Nandito ngayon tayo nag-aabang ng bus. Ito yung sasakyan natin, bus 168. Ang daming stops. Look. Diba? We're here na guys. Binaba na tayo doon sa Kaohsiung Arena bus stop. And actually, ayan, madadaanan din naman natin itong Kaohsiung Arena Station, exit and entrance 1. I still remember nung naglalakad tayo dito. At saka nga pala, kapag pupunta kayo dito guys, make sure pupunta kayo dito ng mga 7, 8 p.m. ganyan para mas fully open. We're here! Ito na ang Ruifeng Night Market. Actually, bungad pa lang naman to. Okay, sige, maghanap na tayo na ating kakainan here.
Oh my god, nakita na agad natin itong mga cubes na to. This is what it looks like, guys. Ibang-iba yung setup niya kumpara doon sa Lihe Night Market. And I'm planning ang kainin natin is yung kakaiba. Joke lang. Binabawi ko kasi baka mamaya may kainin tayo na parang uulitin natin. Kasi alam nyo naman, we like Stinky Tofu so much. Grabe, laki naman ito. Tanghulo, guys. Hindi natin alam kung paano babasahin pero starting price is 50 NTD. Bili na nga tayo nito. What are the flavors? Order tayo, guys. 50 NTD nito na sweet potato balls. Nakita ko kasi bagong luto siya. Diba? Nakabili tayo agad. Ang init niya. Nararamdaman ko. Di pa natin ito makakain. Ay, may tiramisu. Oh my God. Uso sa Pilipinas to. Magkano kaya siya? Wala nakalagay na price. Hi, how much? 100. Okay, 3 piece is 250, 1 piece is 100. Okay, order tayo ng classic lang. Ito orderin natin. Okay, one, this plain flavor. Thank you. Grabe, hindi pa tayo nakakaikot ng buong buo. Meron na tayong dalawa agad na product. Oh, sorry, it's giving exotic food sa Thailand. Mochi siya, guys. Alam nyo, guys, usually ang ginagawa natin, iniikot muna natin saka tayo bumibili. Pero kasi ngayon parang na-realize ko na mas okay siyang bilhin na kaysa babalikan pa, di ba? Ano to? Though medyo price siya, 200 NTD. Ito parang gyoza. Pingi. 60 NTD. Yan. Squid. Ang laki, oh. 50 NTD yung pinakamaliit, guys. Crispy fried spare ribs, garlic pork strips, and red cheese chicken leg. Ito yung uso na Taiwanese sausage. 40 NTD isa. Itong area na to, guys, is mga ready to wear outfit na mga stuff ganyan. Ito lang yung mismong food. Ikutin muna natin itong food. Humanap tayo na may uupuan na store para makain din natin itong dalawa na to. Ito, teka nyo. Hello! Ito ano to? Want Go Steakhouse. So, thick steak, 190 NTD. Pork chop, 170 NTD. Actually, ganun siya. It's giving. Ganun. Yan. Ayan, guys. Nakahanap tayo ng uupuan. Kaya lang, steak. Steak yung sikat sa kanila dito. And ang daming tao. So, try na rin natin. Ito yung kanina. Sweet potato balls. Fine? Perfect. Natin. Para siyang noodles pala, no? I mean, noodles talaga. Tapos yung pinaka-steak. Nakadikit. We're done na, guys! And gusto ko lang i-share sa inyo yung thoughts ko natin doon sa experience natin sa Ruifang Night Market. Again, tulad ng in-expect ko before, ganun pa din yung itsura niya. Medyo dumami lang yung store na bukas. And kung tatanungin nyo kung ano yung opinion ko, mas madami pong parang mabibiling kainan sa Lihe Night Market kesa dito. So, mabibili nyo kung ano mas gusto ko po talaga yung Lihe Night Market. Okay? So, tinry lang ulit natin kasi andito naman tayo.
Tapos ito, nakabili tayo ng tiramisu. So if ever nga pala, kasi usong-uso ngayon to sa Pilipinas, ewan ko kung talagang uso siya or dahil sa TikTok, uso lang siya, kaya ako nakikita at naiisip kong uso. Kung meron po kayong alam na masarap na bilihan na ganito sa Metro Manila, pwede po bang mag-comment kayo dyan sa baba? Sabihin nyo sa akin kung saan yung masarap para if ever, tatry natin. Hindi naman madalas. Talagang nagugustuhan ko lang yung tiramisu, guys. Parang sa mga line-up, ang gusto ko, matcha, pistachio, churros, truffle pasta, ano pa ba? Saka ito, tiramisu. Yung mga ganyan. Mayroon ako mga specific na mga kine-crave minsan kapag kunyari umuwi tayo sa Pilipinas, ganun. So if ever po kung meron kayong thoughts, tiramisu, Reco, comment down below. Okay guys, we're now here sa ating hotel room and gusto ko lang i-taste test itong nabili natin sa Reefeng Night Market, itong tiramisu na to. And actually meron ako doon nakita na 90 NTB lang, though hindi ko na videohan kasi medyo malayo siya nung nakita ko. Pero ito kasi yung tipong ubos na karamihan yung tinda. Like parang ang bilis-bilis maubos, ganyan. So I think mas masarap to. So yun lang. So share ko lang din sa inyo. O, tingnan nyo. Pinanonood ko dito si Joyce Yabut. If ever guys, kasi natutuwa ako sa kanya, nagla-live siya everyday. If ever, pwede nyo siya i-check sa TikTok account niya, ganyan. Nagbebenta siya doon. So, YouTuber din to. Meron din siya mga travel vlogs. One of the most magaling. Tinagalog. Isa ito sa mga pinakamagagaling guys na nagka-travel vlog. So, support natin siya para makapanood din kayo ng mga ibang travel vlogs na nasa ibang perspective naman. I mean, iba yung POV, ganyan. Though siya, medyo ma-shopping siya. Ganun yung nakikita ko sa kanya. And light din siya, bubbly din siya, okay? So, natutuwa lang ako kay Joyce. One of the most supportive content creators that I know. So, sige, Joyce, diyan ka na muna. Kakain na muna kami ng tiramisu. So, ito guys, ang tiramisu. Yan, so 100 NT dito. Di ba ang tiramisu, meron tong alak lagi? Ay, ang sarap. Ang sarap. Ito, parang wala akong naalala sa alak. Pero ang sarap. Masarap. Pero, yung wow factor level na parang kakaiba ganon, parang normal lang siyang tiramisu. Yung mga natitikman natin. So, if ever guys, rate ko siya ng 8 out of 10. Masarap siya, though nagbabari lang kasi parang wow factor na sinasabi ko sa inyo. So, kung bibili kayo nito, pwede. Kung hindi naman, okay lang din. So, yun lang. Yun lang naman sasabihin ko sa inyo. Masyado lang mahaba itong vlog na to. At ngayon, gusto ko kayong pasalamatan for watching. Guys, happy 76,000 subscribers po by this time na pinifilm natin to. Again, maraming salamat. If ever kung gusto nyo maging updated real time sa mga travel ganaps natin, feel free to follow me sa ibang social media platforms natin. Lalagay ko dito yung link. Ay, yung mismo yung social media handle natin. Again, this is Ivan Negosat po. Madami pa tayong lalabas na travel vlogs. So, yun lang. Thanks!